girlfriend ko kasi Zushin main. Ay. Oo, ang sinasabi niya sa akin, isa sa mga hindi daw niya gustong katapat. Si Zaz. Si Zaz. Nakakailang daw yung angatin. Kasi yung range niya, men, sakto lang doon sa spawn. Ikaw, sarili mo yung pinangtatapat mo, tas ang haharap lang sa'yo, yung bulinggit. alien. O, Yung bulinggit. yung alien nung kalaban mo. So, madali lang para dito kay Zaz, ditikitan niya lang ng konti, makiklear pa rin niya regardless. Kasi di ba naging problema kanina ng Valentina and Jushin na matchup, nazo-zone out yung Lancy when in fact, dapat early game ang aggressor mo or ang mas aggressive yung Valentina. Kaya naman makikita na natin sa matchup na to in game number 2 kung magiging sapat nga ba ang mga changes na pinakita ng TNC Pro Team para mapa-extend ang seryeng ito into a game number 3. Medyo tahimik naman ang ating Land of Dawn so far, kaya habang tahimik pa, bumili na kayo ng Edit Skin. May 30% off yan si Lancy na pa-player na tuloy. Yun na nga, nagamit na kaganya. Tsaka napansin ko lang kapag ka pala yung Nightmare Spawn, tinatapatan ng, ng Sakto sa flashlight. range, no? Sakto, bukod sa sakto sa range, nababawasan din yung mana ng Zushin. So parang isa to sa mga parang soft counter kasi hindi mo pwede ba, ayan tinan mo nauubos yung mana nyo. Oo nga. Ano? Di ba? Good observation. Tsaka ang maganda dito ay yung nerf din na ginawa kay Zushin, no? Talagang medyo mahihirapan na siyang tumagal sa ganun. At si Kirk ngayon ay papasok na rin. Yawi still level 2 pero si King Kong ay umamba lamang. Mukhang hindi na nila lalabanan pa. Pati ba naman Green Camp pinag-aagawan sa larong Kala ito? mo, turtle na agad, no? Oo. Yung nangyayari. So ngayon naging maganda yung... Oy! Ayun na, ibinato na agad. Alam niyo na lang walang breaker itong si Lancy. And first body, mapupunta kagad kay Monster Mage. Feeling ko all part of the plan para yun sa Onyx kasi alam nila dito na medyo lugi nga in terms of range yung Jushin na ubusan ng mana and all. Kaya di ba normally hindi naman natin nakikita agad yung jungle na nagpo-poke early game pero dahil sa unang poke niya against Lancy nagamit yung flicker. Alam na walang flicker, okay. Kill tayo agad para medyo mauna na tayo in terms of turtle take. Oo, tsaka nakita rin natin si Brusco parang naaamoy niya kapag walang flicker yung kalaban eh. Pag alam Excited niya, na robot yan eh. Excited na robot, talagang tatalunan ka. And level 4 na nga dito si Brusco kaya hindi na niya kailangan pa yung flicker niya temporarily. 60 seconds pa naman at yung turtle sinimulan na ng Onyx. Okay, level 4 nandito si Bruce. So any moment ay pwede siyang mag-unstoppable. Yun na nga, hindi ata mapipigilan. Yawi dito ay nakaamba rin. Pasok si Zaida at siya makakuha. Yung unang pag-unang laban, after the guard, nagamit din. Pero grabe naman yung sampalan dito at balugbugan na magkabilang kupunan. Atras muna si Yawi, tapak siya doon. And makakasurvive sa mga naganap. Pero ang pagong ay nasecure ng TNC. Good contest mula dito sa TNC Pro Team. Nakuha na nga nila ang unang pagong, nakatakas pa si Yawi ng buhay. Tsaka good na din dito, good dominators descent para dito kay Lancy kasi medyo nakadagdag pagdating dun sa damage and we really have to comment yung pagpasok ni Zaida kanina. Very unpredictable kaya medyo hindi in-expect ng Onyx na nandun pala siya. Ay! Unstoppable force yung nagamit. Kasama pa yung pagbalibak. Grabe naman, hindi na nakababa dito si Yawi. Pasok din si Lord J. Medyo malalim ba? Kakayanin, napatayin ito si Brusco. Mula dito kay Zaida. Init na Ito pala yung gustong play ng side ng TNC with the Hanzo. Okay lang kasi mag-tower dive kapag ka naka-outlum mode yung Hanzo. So, mapumasok din doon si Lord JM. Command, ay! Sakit ng damage mula kay Benny. Nasalo niya yung buong Rhapsody. Yung ilang bala na yun. Critical itong si Kelda. Buti na nandito si King Kong para protektahan siya. Pero si Yawi nakamatsyag din Oo, nakamatsyag. Wala pa namang flicker para dito kay Yawi. In fact, saktong-sakto yung flicker niya sa timer ng susunod na pagong. Ligtas pa naman ang dalawang gold laners. At kung mapapansin natin, ito yung tinatawag nilang Kai rebuild sa isang suyo ngayon na naka-killing spree para sa additional na sustain. And as the turtle spawns in 20 seconds, mukhang ang rotation ngayon ng Onyx Philippines ay heavily centered around that XP lane in mid. Feeling ko for Onyx, minimake sure nila lang merong kahit isang player na naka-killing spree. Kasi diba kanina, si Kelra, tas ngayon naman si King Kong, kaya siguro dive din kasi sila din naman yung main damage dealer. So ito naman yung difference ngayon for Benny Q, naka-impure rage. Ibinalibag nga kagad Lord JM. Naku, pinagtulong-tulungan ng Super Fam. Flicker ay nagamit din ni Lord JM. Makakatakas naman siya. Sabay kapit dun sa grass. Ngayon si Yawi! Yawi nandito rin. Sino ang kanya masisipa? Naku, nasipa kagad.
King May Kong dito na-counter. yung nakatalon. And kailangan niyang umatras dito, kaya humabol pa rin si Zaida. At may ipit nga ba, nagamit yung Oy! Descent. Ang kailangan nilang gawin dito ay tunawin at si Kirk ay makakakuha ng pagong. Mag-roll call muna dito ang TNC. Buhay pa ba lahat? Atras muna dito ang TNC abang Super Pump. Grabe, napakatapang ni Super Prince dito, ha? Oo, biruin mo, Ayun, plinashlight na lahat, pero ito na ulit ang multo ni Zaida. Pinalibag si Lord JM pero kapit lang sa grass. Si Kirk ay lilipad na ata pero mukhang mahanap niya yung isa. Mababalibag pa nga at hindi na makakaalis si Lord JM. And that was the trade. Nakuha pa nga ng Onyx yung kill. Oo, dito lang tayo nakakakita ng play na instead na keep off the grass, kapit lang sa grass for some of the players. So, jokes aside, dito ang ating score, may kita natin in terms of gold. Malapit na malapit, Kelna versus Benny QT. Kaya nakikita natin na iniikutan ngayon ng mga gold laners. Pero kung babalikan natin yung Turtle team fight, maganda yung pagpasok dito ng side ng TNC. Although for the Dominators descent, medyo napaaga. Tsaka hindi natin nakita na napigilan yung mga players ng Oni. Kasi di ba normally meron stun yun? Wait lang, may sipa! Ako, yung pigil ata ay ito na kasi Super Prince ang nakuha kagad dito ng TNC. 57 seconds para sa next objective. Napakaganda ng pick-off mula dito kay Yawi. Parang tuwing may Way of the Dragon ito si Yawi, nakakahanap siya ng paraan na magamit ito. Ito na siguro yung tinatawag nating hero mastery talaga. Yep. Na may mga nakikita siyang paraan na gumawa ng play and looking at the Infinix handcam, no? Ito ang kamay ng Hanzo na nakatao pa. Antayin nyo mamaya, pag multo na yan, biglang dadami yung daliri ni Zaida. Oh, malawak yung magiging sakop pa. Tsaka yung mga drag map, normal yan kapag nakaganon kayo. Pero ang problema lang ay si Brusco ay natunaw na kagad. Lapag yung Summer Force, di fully ma-maximize dito ni Kera. At ito na, nanggugulo na naman yung mga maliliit na mga bulinggit mula dito kay Lance. Yung mga mini-mi niya, yan yun yung mga mini-mi. Ayan, mini-mi niya yan eh. Oh, tsaka ano din yan, grabe mang slow. Pwede rin gamitin pang vision. Kaya madali para dito kay Yawin the rest of TNC na basta na lang pumasok. And surprisingly enough, 6 minutes na ating laban, halos pantay. Nagpapalitan lang in terms of the gold economy. And ito, pangilang turtle na ba? Third Huli. turtle of the game. Level 11 si King Kong. Yawi. 11 din si Zaida. 5v5 Wow! na to! Sino kanya masisipan? Ako, nakasipa siya pero maling anggulo. Ang gulo na rin na nagaganap dito habang si Kero ay ako ng kill. Lansing ay makakabawi din. Atrasan muna dito ang Phoenix Army. At si King Kong hawak-hawak pa rin. Itong Lord na ito, yung Dominators Descent, ay nilapag doon sa may bandang ginapasok si King Kong. Hindi tumama yung kanyang son. Very good yung free hit lamang. Pero poprotektahan siya dito ni Brusco. Wag ang King Kong. Ngayon naman, si Lord JM ay kailangan din lumayo. Tinamaan pa ng son. Oh! Lansing dito ay tutumba. Zaida! Bruce ay mamamatay din. Mula dito kay King Kong! Benny QT. Binabagyo na Kela? sila. Nakakadalawa na. Flicker naman na nagamit din. Ay, Dominic! Habang ito na yung pagbawi ni Yawi. Oh! Makakasipa pero angulo na naman. Yung naging questionable doon. Zaida! Pasok kay si Zaida. Pero Oh! sa nagamit, may ipit ba? Nandun yung taunt. Oh! And this time si Yawi ay poprotect natin. Tuloy-tuloy ang bakbakan habang gagamitin yung pinakil ninja mula dito kay Zaida. Pero pipigilan ang ari niya. Walang katapusan. Yung bakbakan doon, literal after may bumagsak na isa, nakauwi na't lahat ay nagtuloy pa rin yung laban. Balikan natin yung replay, Chantel. Ano ba yung pinaka-importante na nangyari doon? Okay. So, dito yung naabutan na. So, nakuha din si King Kong. Pwede pa sanang kuhanin pagkadating ni Yawi. Kaso, sakto may flicker. Ayun lumusot yung flicker ni Super Prince. Kaya nag-iba na rin ang angle. But yeah, for this one, it's all about the targeting para sa ating dalawang teams. Pag alam nila merong opportunity na makakuha ng kill or makasagot dun sa ginawa ng kalaban nila, ginagawa din nila. Kasi sinabi nga natin before that Turtle team fight, pantay naman. Before Turtle team fight kasi 89 ng mga ng Onyx, tapos ngayon 600 nila. So technically, hindi pa talaga siya malaki. Kasi in terms of the items, parehas na dalawang core item. But take note, for Benny QT, meron na siya dito Sky Piercer. So that's 20 pagdating sa stack sa Sky Piercer niya because of the 2 kills that he has. Oh, and perfect game so far para dito kay Zaida as well. Nagiging mas maganda ang laro with this Granger and this Hanzo. And of course, yung mga plays din ang gagaling dito kay Yawi. Kung napansin natin, yung natalong team fight para sa TNC Pro Team, yun lang talaga yung medyo hirap kapag may flicker yung kalaban o Yep. yung naghihintay yung Jawhead para sa'yo. Ngayon naman, maganda yung sinabi mo dito with Zaida. Maganda yung play niya. Same
with Benny Cutie, ganun ka directly proportional na pag maganda yung naging rotation or naging early farming ng jungler mo, ibig sabihin maganda din yung magiging outcome niya for your gold laner. Kasi hindi kailangan na ma-compromise yung other lanes just to compensate yung naiiwan na gold for your junglers. So, nagme-make sense ngayon, 303 si Zaida, kaya 202 si Benny Cutie. At dito na nga natin makikita no, kung saan magkakatalo yung dalawang teams for the first Lord. Dahil kadalasan, dahil nga umaamba na agad ang unang Lord ng ating mga laro, ay napakalaking bagay po na makuha ito in the early parts. But conceal play, Yawi naghahanap ng angulo, pero si Brusco pumasok! Naku, naiba to na agad dito si Zaida, pero sakto yung nakap ng Lord! At ang Bagyo makakuha nung pag-Lord na yun. Habang ito na yung pagsugod ng Super Fam, Lord JM may even din. Same with this one. Si Yawi ay namatay. King Kong? Papasok si Benny Cutie, pero sakto yung pag-protecta. King Kong ay Wow! dito na sa may vertical. May mamamatay din si King Kong dito sa kamay ni Benny Cutie. At makakadalawa na ang Bagyo. Ito lang para nalasa. Signal number 1. Savage! Signal number 2. Magiging signal number 3. Magiging 4 din. Nangangamoy Savage mula sa Bagyong Benny Cutie. Opisyal, signal number 5 mula sa Bagyo. At nag-init na nga ang mga bala ng Bagyo. Benny Cutie with the Savage! Sabi natin kanina sa Infinix, sa Keys to Victory, let Benny break them. And with that 7 kills, look at the stacks ng kanyang Sky Piercer. 70. Yan na Sobra- ata yun eh, kompleto na. At saka kung pwede, ano bang sunod sa Savage? Siya din nakakuha ng Lord eh. Oo nga eh, lahat na ata eh. Pwede na nating ibilang dito kay Benny Cutie. Napakaganda nung counter maneuver dito na ginawa ng CNC. Pinatras lang nila si Benny. Tapos nung nagkaroon ng pagkakataon, tsaka sumugod yung Bagyo. To be honest, Chantel, naging sobrang ganda ng performance ng Onyx Philippines doon. Napalayo nila si Zaida. Na-burst agad nila pero hindi yun naging sapat. Pumasok na nga mulit ang Old Plume pero wala siyang nakuha na nakill doon. Kala ko sasabihin mo, papasok yung O. Akala ko Onyx yung masasabi mo, Otlum pala. Tama, mumu. Minumu sila doon. Pero grabe yung pagbawi dito ng Onyx Philippines. Kanina lamang ang Onyx. I mean ang TNC. Kanina lamang ang Onyx dito. Ngayon, 4K na para sa TNC. Oh, tsaka maganda dito, probably makikita natin sa highlights, yung sana kasama yung sa Lord team fight. Okay, yun ay hinabol. Tsaka tingnan nyo na lang, talagang tinapon na rin nung TNC yung katawan Sakit. nila para mag-add Sakit, oh. ng damage. Kasi alam naman nila magpo-proc at magpo-proc either way yung passive dito ng Sky Piercer. At Ayun, medyo nawala na nga rin ang choice doon si Super Friends dahil yung movement speed din na nanggaling sa Hunter Strike ay sapat na. At dahil dyan, lamang na nga ang TNC Pro Team ng 4,000. Their biggest gold lead so far against Onyx Philippines. At medyo kung Phoenix Army ka, nangangamoy game 3 na to para sa'yo. Oo nga eh. Feeling ko nahihirapan din sila dun sa mga pwesto na ginagawa dito ni Benny Cutie and yung pagprotekta ni Lord JM. Napakalaking importansya nun. Nabibigyan niya ng space itong si Benny Cutie na hindi basta-basta matamaan ng damage or mabigyan ng damage. Kasi si Lord JM ang nagiging kumbaga siya nagiging sandbag dito. Siya lang yung nagpapasapak dito, no? Oo, tsaka si Brusco kasi hindi pwedeng masapak ng matagal. Kailangan mauna yung play na manggagaling dito kay Brusco. At yun naman talaga yung nakita natin kanina. Wait. Mamaya tayo mag-explain. Okay, Ay, hindi, ano lang. Nanakot lang kasi nagkaroon na ng magkakaroon ng Lord. Probably bebait lang sana ng TNC na gumamit ng spell, any flicker, or whatever na resource na ma-exhaust. Anyway, Si Super Prince ka agad, nagamit yung Crimson Beacon. Kaya lang naipit itong si Kirk. Napakahapdi na ni Benny Cutie, ladies and gentlemen. 8-0 and 2 na KDA. Grabe! Minulto ka na nga, binaril ka pa. Mukhang hindi tumatagal yung mga tanks ng Onyx Philippines sa damage na meron ng TNC Pro Team. Pero ito na nga, sisimulan na nila ang second Lord of the game. Si King Kong ay nakita nung mga Nightmaric spawn. Kaya naman ang Lord na ito ay mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. That is their second Lord of the game at tuloy pa yung laban. Si Zaida, makikipaghampasan din si King Kong ang magiging punteriya. Pero ibinato na kaagad palayo dito ni Brusco. after nun, bumili siya. Bumili ng anti-bato. Oo. Anti-hagis. Oo. Sabi niya, pre, wag mo akong pigilan, pre. Siguro ang gusto nilang play nun, ang ibabato yung multo. Pero biglang na-realize nila, teka lang, wala pa pala yung anti-bato item para sa akin. Oo, kitang-kita, no? After na after. Anyway, kay Zaida dito na meron siyang Malefic Roar.
in terms of the items, kompleto sarkados na naman na for a majority of the players. It's already 14 minutes of the game. Lord will march in dito sa may middle lane. Ang dami kasi may ulti pa yung Zask. Oh, Super Friends. Ako si Super Prince na naman. Buti na lang na-expire. Kagad doon yung pinaka-ninja. Basag yung Torre sa gitna. Lord JM and the rest of TNC Pro Team ay naka-ready din. Yawi. Nasipa na naman yung Monster Mage pero may pagbawi din si Brusco. Tayo ba to? Saida dito. Mabubuhay nga ba? Si Benny kagad ang namatay. Yung damage dealer. Lord JM pinipilit mag-base lock. Kaya lang bitin na ata yung mga heroes dito mula sa TNC. Pop yung emo ni Lord JM at hindi siya makakasurvive sa kamay ng Gold Standard. 3-1 kill score doon sa team fight. At parang ganun lang, isang inhibitor turret ang nawala sa side ng Onyx Philippines pero mas malaki ang bawi para sa Onyx. Silpay para kay Bruce kasi Zaida pumasok. King Kong goes down! Napaka-update. Pwede habulin dito. Buti nilang nakaantabay si Lancy para protektahan yung katawan ni Zaida. Okay, so ito, himayin natin yung nangyari. Na-force kanina na gamitin yung Crimson Beacon ni Super Friends. Okay, so ibig sabihin nun, pag may lumapit anytime, hindi na niya magagamit. Hence yung sipa or yung crowd control nila Yawi. Kaso at that time kasi meron silang Lord. So, hindi naman natin siya masasabi unnecessary, pero alam kasi nila yung threat with Super Friends, pero pwede sanang hindi nila pinilit kasi after nun may nag-dive pa na ilan sa mga players ng TNC. So if you're up against Onyx, medyo kailangan iwasan yung pag-overdive against them kasi pwede nga balik ta rin, but definitely for TNC dito nakasira sila ng Torres agad. Ay! Ay nako, delikado ata. Naibato na nga! Ang problema ay sasabog lang. Walang buhay dito si Zaida. Alam mo yun ng Onyx Philippines. Pero nakaprotekta Protekto o do mula sa TNC yung katawan ni Zaida. Kailangan talaga tikit-tikit. Hindi na pwedeng may mauna. Hindi pwedeng pag may kumatok ay may isa lang ang magbubukas ng pinto. Alam na natin kapag horror films na tapos kung sino man magbukas ng pinto ay siguradong mamamatay. Kaya naman for Onyx Philippines ay grupo-grupo na agad para pag pumasok dito si Zaida ay agaran palang ibaburst ng isang Brusco na may kasama na ring super family. Oh, tsaka ang dami talaga nilang kailangan i-consider dito. Kasi diba, yung Otlong ni Zaida. Tapos yung Nightmare Spawn Spawn dito ni Lancy. So, pwedeng harapin muna nila yung katawan ng mana ng Gal. Oo. Para talagang siguradong medyo lamang pagdating sa teamfight. Oh no! Yawi na naman ay nakatapak! Oh my God! Grabe yung naging bato dito ni Brusco against Yawi. Unang tapak pa lang ni Yawi doon sa bush na yun ay nag-flicker na agad si Brusco. And that is a massive pick-up. 25 seconds pa bago mabuhay muli si Yawi. 4v5 advantage here para sa Onyx Philippines. At sisimula na nga ata nila yung Lord. Pero nandiyan pa rin si Benny. Si Zaida ay nandiyan na rin. Okay, ang target niya muna dito, Super Prince. Labag yung Zaman Force dito. Pero babalik sa kanyang katawan itong si Zaida. Nag-aabang lang din itong si Kirk at itong si King Kong. Kung kailan ang kanilang tamang panahon para pumasok sila. Pero nakaantabay din ng TNC Oh, at mukhang mabubuhay na nga rin si Yawi. Makakaabot naman ang Cho na may kasama pang flicker. Papasok si Zaida, nahanap niya si Kirk pero medyo makuna. Nakakapag-back pa naman. At tutuloy na nga ata ng Onyx Philippines ang Lord na ito. Okay, kalahati yung buhay ni Kirk dito. Papasok na nga ba ang TNC Pro Team? Pero si Kiko pa rin magtatagumpay doon sa Lord na yun. Kirk with the Abbot of the Guardian. Atrasa muna dito ang Super Fam. Naghahabol ang TNC Pro Team. Zaida, nagamit yung kanyang Pinnacle Ninja. Sino ang kanyang pupuntirehin? Hindi na lang dahil yung purple namang ang kukunin dito ng Phoenix Army. Okay, good adjustment para naman dito sa Onyx with this Lord. Kasi nakita nila or naalala nila yung pagkakaagaw ni Benny Cutie kanina nung Lord kahit napakalayo niya. So ang ginawa ngayon, hinarangan na nila lahat ng pwedeng tamaan nung Death Sonata or even the Rhapsody para hindi na maagaw dito ni Benny. So Onyx ngayon, they have the Lord dun sa may top lane. We have to commend yung nagawa nilang play kanina na nakuha nila si Yawi nung supposedly papwesto lang doon sa may taas. Kaya sila yung nauna na makapwesto doon sa Lord. Now, look at the items. Isang item lang yung inaantay dito ni Kelra, pero it's already 8 minutes. Parang more on buy and sell na lang to para sa mga players. Oo, at sumasakit na nga talaga ang lahat ng miyembro ng Onyx Philippines. And with this Lord push, ay mukhang naghahanap sila ng sarili nilang inhibitor turret na makukuha mula sa TNC Pro Team. Lumit na nga ang gold lead kanina ay nasa 4,000 para sa TNC. Ngayon, 1,000 na lang. Konting kembo papuntang 2K pero Zaida nakahanap na ng isa. Si Kirk ata ang pinupuntiran dito. Kakayanin ba? Nagamit kagad yung Revitalize pero nandun yung babad mula dito kay Super Prince. Basag yung Torres sa itaas. Ngayon may wave pa sila dun sa
sa may bandang gitna. Pwede mag-transition dito ang Super Fam. Pero si Super Prince ay bumababad lamang din ng kanyang mga lanterns dito. And Zaida, papasok na nga. Nagamit niya yung kanyang ultimate. Si Kiko ang putiryan. Ako po, delikado. 10% kagad yung buhay niya dito. Pero mabubuhay pa rin naman itong si The Beast. At aatras na muna ang Super Fam. Isang inhibitor turret lamang ang nakuha ng side ng Onyx Philippines pero naging sapat ang kanilang Lord Push para ma-equalize muli ang ating laro. 19 minutes in, Chantel, ano bang pwede nating ma-expect dito? Talaga nga magiging crucial dito kung paano yung side push ng mga teams pagdating doon sa prior ng Lord Tech. So, heavily relying na yung mga teams natin ngayon in terms of kung ano yung next na objective, which is the Lord. So as long as merong winning lane for any of the teams, yun yung mas may edge para gumawa ng play. Kasi pag may winning lane ka, malalaman mo agad kung sino yung de-def na doon. Kagaya niyan. Winning lane sila sa top lane, sila yung mas may opportunity na pumwesto doon sa area na yon. So as long as continuous yung magiging clearing or pwede din naman ang gustong gawin dito ng TNC, mamaya tayo na mag-clear para pagdating doon sa Lord, walang information. So 56 na yung stocks dito ni Benny. Nagkaroon kasi ng death kanina. 70 siya kanina, di ba? Tapos 600 plus naman para doon sa kanyang stock naman for the passive. Still a perfect game for Zaida. 4-0-8 sa kanyang Hanzo. Isa na siguro ito sa mga pinakamalinis na Hanzo games na napanood natin so far sa MPL Philippines. At saktong-sakto, Evolved Lord na nga ang sunod na lalabas. At napaka-importante nito para sa TNC Pro Team dahil for the longest time in the mid to the late game ay hawak na ng TNC Pro Team ang larong ito. Sadyang nakabawi lang ang Onyx Philippines at ngayon mauuna pa sila sa pwesto ng Lord. Yawi, available ang kanyang flicker but the same could be said para sa mga miyembro ng Onyx Philippines. May info sila dito. Nakita nila na nasa gitna itong tatlong miyembro mula sa Onyx Philippines. Naka-ready din ang buong koponan ng TNC. Available yung flickers. Actually, halos lahat ng spell. Lahat pala ng spells sa magkabilang koponan na available. So mag-i-expect tayo ng mainit na laban dito sa Enhance the Lord. All out na talaga ang laban dito. Muling ibibitawan ang Lord pero si Lord JM ay makakaalis naman sa LBM at mukhang si Yawi ay nasa may likod. Naghahanap ng play si Bruce Kong at ang kanyang mahanap pero si King Kong kinalapit. Alam niyang nandoon ang lover boy kaya naman itutuloy nila ang Lord half HP. Ay, naku, Wow! si King Kong doon. Wow. Nagamit yung flicker pero papasok si Zaida. Magiging sacrificial lang ba ito si Kirk. Available naman yung kanyang immortality. Ngayon, the second round. Round 2 dito sa Enhance the Lord. Mainit-init ang laban. Sobrang na-predict dito ni King Kong na ganun yung ginagawang play ni Yawi every time na merong objective. Kaya yung trajectory din ng katawan niya, papunta talaga doon sa may side. Okay, so ang ganda ng position ng Netmatic Spawn para lagi may patunog doon sa Lord. Ayun, sakit to. doon lagi kinukuha para hindi mahawakan nung kung sino bang player from Onyx kasi okay, meron Netmatic Spawn. Okay, ang ganda nga no? Ayun, di ba may spawn lagi? Tapos re-reset lang. Nakakainis din kasi may glowing wand na nag-re-reduce din ng healing on the side of Onyx Philippines. Pero may malaking wave ang Onyx doon sa may bandang ibaba. Medyo mahihirapan na dito ang TNC Pro Team. Si Lord JM ay kinakailanganing umalis. TNC, Yawi without the flicker. Half HP on this Lord. Itutuloy kaya ng Onyx Philippines ito? I-rush nga ba nila ito? May soft reset sila na ginawa doon. Kompleto at marami yung wave doon sa may bandang ibaba. Kailangan may mag-react. Kailangan gumawa ng paraan ng TNC. At may kita nila nagamit yung Pinnacle Ninja doon sa may bandang ibaba. Go signal ata to sa Onyx Philippines, ha? Hinahanap nila. Lord JM, humarap pa rin naman. Naangat si King Kong dito ng Lord. Half HP at mukhang hindi pa ata nila i-all into. Yawi binaconceal play. Mababasa na naman ba? Doon sa may bandang likod. Kaya nahanap. Yun lang naiwasan pero ito na doon. Mula kay Kirk, pasok din si Yawi pero hindi siya makakasipa. Ang problema na nakuha na rin si Gerald ng mag-Examine Force. Si Bruce ko dito ay mamamatay din. Pop yung kay Immortality. Nakakatalawa na yung gold standard at si Lord JM ay kailangan umatras. Nakabili na rin dito ng Immortality pero may 1v1. King versus Benny Cutie at mamamaalam din ang bagyo mula sa Onyx Philippines. Zaida pinasok din. Winter's Crown para kay Super Friends. At kinailangan na nga umalis ng dalawang miyembro ng TNC Pro Team. At mukhang si King Kong may sariling bagyong niluluto doon sa may bandang ibaba. Kailangan niya umalis dito. Super Prince, kalahati yung kanyang buhay. Diretso lamang itong si King Kong. Makikipag 1v1 ba mula dito kay Zaida. Pero andito na ang reinforcement mula sa Super Pam. Ready ata silang tapusin. Tila mag-Examine Force at magtatagumpay ang Super Pam.